So, hello everyone, good afternoon. So, this time, I will be explaining in Tagalog and English this Division Memorandum or DepEd Memorandum number 124, Series of 2025. So, this pertains to the DepEd prohibits vlogging and video recordings during class hours and even office hours. Okay na po. So, eto siya. So, paano kung, imagine this, sa mga estudyante, paano kung habang nagtuturo si teacher, bigla ka na lang makita sa Facebook o sa TikTok kasi na-video ka pala sa klase na hindi mo alam at walang paalam sa'yo. So, hindi lang awkward, di ba? Kundi, violation na rin ng privacy mo. So, ano po yung point ng Division Memorandum number 124, Series of 2025? Ang mga guro ay mahigpit na pinaaalalahanan or nire-remind na iwasan na pagre-record ng videos, pagva-vlog o pagsama ng mga learners sa anumang content habang ongoing yung klase or during class hours or even office hours. Ano po yung rason? May mga malinaw na dahilan ito. Una, ang pagre-record habang klase ay nagdudulot ng distraction or pwedeng ma-distract si teacher sa pagtuturo at maapektuhan yung focus ng both sides, both student and the teacher and the students. So pangalawa, may serious concern po sa privacy at data protection ng mga estudyante kapag nasasama sila sa videos nang walang consent na galing sa kanila. So, pwede po kayo nun makasuhan. At pangatlo, bahagi ito ng pagpapanatili po ng professionalism ng teachers at ng isang maayos na learning environment. Imagine, may estudyante ka na ayaw pala masama sa video. Ayun, nahagip siya. Tapos, nereklamo ka, di ba? So, mas better ng let's play safe and maintain professionalism sa loob ng classroom. So, ano po yung binibigyang diin ng memo na ito? Na ang teachers ay dapat iwasan ang recording o streaming during class hours. Pangalawa, siguraduhin na hindi kasama ang learners sa vlogs o social media content. At huli ay unahin ang tuloy-tuloy at structure ng pagtuturo para tuloy-tuloy or dire-diretso lang. Halimbawa, may teacher na nagre-record ng klase para i-post online bilang teaching content kahit good intention. Kahit good intention, may estudyanteng nasama sa video na hindi pumayag. So dahil dito, nagkaroon ng complaint ang magulang at na-question ang professionalism ng teacher. 'Di ba? Kung sinunod ang memo na huwag mag-record during class hours at huwag isama ang learners, na iwasan sana ang issue at naprotektahan ang privacy ng estudyante. Kaso what if kung hindi nasunod? So magkakaroon ng issue and conflict sa part ng teacher at sa estudyante. So ano po yung point? Sa madaling salita, ang memo ay hindi lang simpleng pagbabawal. Ito po ay para protektahan ang learners at panatilihin ang professional boundaries ng teachers. Ano po yung sinusuportahan ng policy na ito? Sinusuportahan din ito ng mga policies tulad ng Child Protection Policy or the CPP protection laban sa exploitation. Pangalawa, bawal ang mobile phone distraction during class hours. And focus sa actual teaching responsibilities ng teacher. So, yun lang. Ang final thought lang dito is ang classroom ay lugar ng pagkatuto, hindi content creation space. So, bilang guro, ang tunay na priority ay hindi views o likes, kundi ang dignidad, privacy at kapakanan ng bawat estudyante. So, yun lang po. And thank you so much.